bakit hindi po mamatay-matay ang si Joma Devil Season? Huwag kang magmadali, malapit na. Malapit na. Kasi pinahayag na lumalangoy sa impyerno siya. Oo, pinahayag sa akin. Wala namang kapayagan ng Ama na paninira. Basta ako pinahayag sa akin, ipahahayag ko talaga sa inyo. O ayan, mga utol. Pinahayag, di umano sa kanya. Ano ba, nakikita niya yan sa kanyang panaginip? Ganun ba? Paano yung apparition, no? Alam naman natin, throughout the years sa buong mundo, may mga apparition na tinatawag na siyempre, yung iba ay naniniwala, yung iba ay hindi. Ako hindi ko sasabihin sa inyo na kayo'y maniwala at hindi ko rin sasabihin sa inyong huwag kayong maniwala. Nasa sa inyo rin po yun. Ngayon, kung totoong pinapakita sa kanya ng may divine intervention kay Pastor Kibuloy, malamang nga nakita niya. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Halos karamihan yata dito sa Pilipinas ay kilala itong si Pastor Apollo Kibuloy, especially yung mga nasa Middle Ages. Pero para sa mga hindi nakakilala kay Pastor Apollo Kibuloy, siya po ay isang executive pastor ng Kingdom of Jesus Christ. Okay? At presidente at CEO ng Sunshine Media Network International. So may mga radio stations din sila. Anyway, mga utol, bakit nga ba nag-viral? Para sa mga hindi nakakaalam o nakakalimot na, si Pastor Apollo Kibuloy, siya po yung sa mga parang nagbibigay siya ng prediction na somewhat nangyayari. Kaya nagugulat ang mga tao. At isa sa mga pinaka-viral niya yung parang pagtatalo nila o pagkakainitan nila ni Vice Ganda sa Showtime, 'di ba? Tapos yun parang hinamon siya ni Vice Ganda and then all of a sudden nagsara ang ABS-CBN. Parang ganun. Yung tungkol sa lindol, kung naaalala nyo mga utol, at ito lamang nakaraan ay muli siyang nag-viral, no? Dahil may sinabi siyang may tatama sa Pilipinas di umano na mas matindi pa sa COVID-19. Okay, kaya nakakatakot itong mga propesiya ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero muli na naman, di umano, nagkatotoo ang propesiya ni Pastor Apollo Kibuloy. At kung ano yun, ito ang ating aalamin. Ito'y mula sa SMN9 News, mga utol. Subscribe nyo yan. Dahil, alam nyo yung mga topics nila dito, especially pag nagla-live sila, may nag-uusap talaga sila ng mga insights nila at may nire-reveal sila mga bagay-bagay. Pero hindi ko sinasabing paniwalaan nyo right away. Ngunit, pwede kayong makapulot ng ibang insights mula sa mga taong nandito sa SMN9 na to. Okay? So, painggan na natin itong propesiya na ito tungkol kay Joma Season. Ayan, 2021 Ganun ba pa. ang mag-head ng revolusyonaryo? Nandito yung Revolution News Pilipinas. Pagkatapos, nagtatago ka dyan sa Netherlands, ikaw ang pinakahulong. Takot kang mamatay din pala. Ang tinutukoy niya, mga utol, ay ang founder ng CPP, ng Communist Party of the Philippines na si Joma Season, na kamakailan lamang ay pumanaw na nitong December 19, kung hindi ako nagkakamali, Friday. Basta, kung hindi ako nagkakamali, Friday. So, kung anong araw pumatak yung Friday. Okay, at nasa Netherlands po ito. Balikan lang natin ha. Nagtatago ka dyan sa Netherlands, ikaw ang pinakahulong. Takot kang mamatay din pala. So, hindi ka Diyos. Hindi kayo Diyos, hindi kayo dapat katakutan at hindi dapat manginig ang tao sa inyo. Tao rin kayo. Katulad namin. Kaya huwag na kayong manakot. Yung pagte-terrorize ninyo, tapos na yan. Hindi na uubra yan. Lulubog at lulubog kayo, hindi na kayo lilitaw pang muli. Prophetic yan. Pag akong nagsalita, totoo yan. 17, 2021. Do not fear them that kills the body, but are not able to kill the soul. I'll tell you who to fear. Fear him who has the power to kill the body and throw your soul to hell. Him you have to fear. And that is God only. God only. Kung alam matakot Kaya sa hindi Diyos. ako naniniwalang
si Joe Masison ay Diyos. Hindi ako naniniwala ang CPP, NPA ay mga Diyos. Nagduruguyan yan. Kumakain din yan. Tumatai din yan. Tumatakbo rin yan. Natatakot din yan. Huwag ninyong takutin ang isang katulad ko. Tatayo ako para sa bansang ito. At yung mga kasamahan ko. So, the righteousness of God will continue in this nation by wiping off the CTGs, these communist terrorist groups. Teka lang ha, bago tayo magpatuloy, lilinawin ko lang ito. Ako po'y hindi panatiko o tagahanga ni Pastor Apollo Kibuloy. Ngunit, somewhat nagugustuhan ko siya sa mga, dahil kontra siya sa mga terorismo. Yun lang. Ang gusto niya yung kapayapaan ng bansa. Oh. Doon, parang kaisa kaming dalawa. Okay? Pero ulitin ko, hindi niya po ako tagahanga. Kaya hindi ko po ini-endorso sa inyo si Pastor Kibuloy. Ito po'y pagpapahayag lamang kung nagkatotoo nga. Kung nagkakatotoo nga ba ang kanyang propesiya hinggil kay Joma Sison. So, pagpapatuloy natin nang malaman natin kung totoong may sinabi siya noon pa man bago pa pumanaw si Joma Sison. Okay, tuloy na natin. Wipe them all from the face of the earth. I'm not campaigning. I am preaching. Kung di kayo magsisisi kayo mga NPA, kasama nyo si Joma Sison, lahat kayong SCPP and PNDF believer, meron kayong napakaluwang at napakakipot at napakainit na lugar sa impyerno. Impyerno kayo lahat. I'm telling you this because I love you. I want to save your soul. But if you are beyond redemption, I am already warning you. Binabalaan ko na kayo. Mamamatay din kayo. Kundi magsisisi yan si Joma Sison sapagkat beyond redemption na siguro rin ang taong yan. It's the Father who said this. Who will we fear? But rather fear Him, the Father in heaven, who is able to destroy both soul and body in hell. All of these people, powerful as they are, will all die. Where will their soul go? We in the Kingdom Nation knows this because we are a spiritual nation who knows that the laws written in our hearts and our minds are from the Father. And when we face Him, we have the boldness to come before Him and say, Father, I am your son, I am your daughter. Pero totoo naman yun, mga utol, no? Na si Pastor Kibuloy ay alam naman natin kung kayo'y nanonood ng SMNI News o sumusubaybay doon sa network na ito, makikita nyo na talagang doon ay pinapakita o pinalalabas nila, inilalabas nila ang lahat ng galaw ng CPP, NPA, NDF. At meron din sila mga newscaster o mga journalist na nandun, na anchorman na nandun na dating miyembro. So alam nila yung galaw at
si Pastor Kibuloy ay alam nating isa sa mga kumukundina sa terorismo sa Pilipinas. Okay? So malinaw yun sa ating lahat. Ngunit ituloy na natin ito mga utol. So do not fear them. Yan ang sabi ni Pastor Kibuloy kasi we all die. Pero wala pa naman siya sinasabing yung tungkol sa propesiya kay Joma Season dito. Okay? O malinaw yan ha. Nakita natin sabay-sabay. Ang Diyos ninyo ay si Joma Season. At yung Joma Season na yan, bilang na lang ang araw niya dito sa sanlibutan. Mamamatay din yan eh. Di magtatagal. Kukunin na yan. Ang kaluluwa niya kukunin dahil sa maraming mga dugo na nasa kanyang kamay. Hindi na makapaghintay ang impyerno para sa kanya. Ayun, mga utol. Pero knowing na wala naman talagang taong immortal o kung meron man, wala pa tayo nakikita. Okay? So, we all die nga. Matatapos din yung buhay natin kasi hiram lamang ito at panandalian lamang ang pananatili natin. At si Joma Season naman, may katandaan na rin. 84 years old, 83 kung hindi ako nagkakamali. So, tingin ko hindi naman, sa akin palagay, hindi naman na propesiya ito. Ito ay isang katotohanan na talaga mangyayari sa bawat tao, hindi lamang kay Joma Season. Tama? Pero, yun nga, gaya na sabi ko kanina lang, alam naman natin na si Pastor Kibuloy, kaya in some ways, sangayon ako sa kanya na siya'y isa sa mga kumukundina sa kaguluhan sa Pilipinas na yung iba nga ay likha ng CPP-NPA. Okay? Mga utol, pero gusto ko malaman ang inyong komento. Pa-comment na lang at ituloy na natin ito. At nakikita ko isang araw, mawawala na rin si Joma Season sa balat ng lupa. Matanda ka na, magsisi ka na. Malapit ka nang humarap sa kahatulan sa 53 years na pang-aabusong ginawa mo at ng mga liporis mo at ang mga pinatay ninyong napakarami. Duguyan, Joma Season, nasa kamay mo. Pag humarap ka sa Diyos na hindi mo pinaniniwalaan, anong sasabihin mo? Anong sasabihin mo? Sasabihin mo, walang Diyos? Haharap ka sa Kanya. Hindi magtatagal. Mawawala ka na sa balat ng lupa. Baka ilang buwan ka na lang eh. Pastor, katanungan po from Virgilio Dairit. Magandang hapon po, Pastor Kibuloy. Tanong lang po namin, bakit hindi po mamatay-matay ang si Joma Devil Season? Huwag kang magmadali, malapit na. Malapit na. Kasi pinahayag na lumalangoy sa impyerno siya. Oo, pinahayag sa akin. Wala namang kapayagan ng Ama na paninira. Basta ako pinahayag sa akin, ipahahayag ko talaga sa inyo. Ayan, mga utol. Pinahayag, di umano sa kanya. Ano ba, nakikita niya yan sa kanyang panaginip? Ganun ba? Paano yung apparition, no? Alam naman natin throughout the years sa buong mundo, may mga apparition na tinatawag na siyempre, yung iba ay naniniwala, yung iba ay hindi. Ako hindi ko sasabihin sa inyo na kayo'y maniwala at hindi ko rin sasabihin sa inyong huwag kayong maniwala. Nasa sa inyo rin po yun. Ngayon, kung totoong pinapakita sa kanya ng may divine intervention kay Pastor Kibuloy, malamang nga nakita niya. O eto'y bunga lamang ng kanyang salita o malawak na pag-iisip. Anong mga utal na sa palagay nyo? Sa akin, hindi po ako magbibigay ng komento hinggil doon dahil ako ay may mga sarili rin panaginip, no? May mga nakikita rin ako mga bagay na minsan kahit kayo, alam ko naranasan nyo. Pero sa kanya, no? Ipinahayag sa akin ng Ama na yan ay lumalangoy na sa impyerno. So, hindi na yan magtatagal. Ano ang inyong masasabi doon, mga utol? Pa-comment na lang. Ayan nga ba'y propesiya? Pa-comment na lang, mga utol, ang inyong mga opinion. Okay, at pag-usapan natin yan at ituloy na natin ito. Napakaganda na. Tulad ng isang ministro na kumukontra sa akin. Kala mo kung sino siya. Pinayag ng Ama sa akin, namatay siya, nakangiwi ang bibig niya. Ganun ang nangyari sa kanya. Dumating ang kanyang kapanahunan.
Ito, pinahayag sa akin eh. Lumalangoy sa impyerno. Humihiyaw. Ang lahat ng kanyang ang lahat ng dugo nasa kanyang kamay. Ang bigat ng kasalanan ni Joe Masison. Ang bigat ng kasalanan ng kumakampi sa kanya at nagtatanggol sa kanya. At nagtatanggol sa NPA, sa CPP, NPNF. Ang nagtatanggol sa kanila, ang dugo na binubo ninyo, nasa kamay ninyo yan. Hindi kayo makakaligtas sa hustisya ng Diyos. So, I am exorcising nationally the demons that comes from Joe Masison. Amen. And they are named CPP, NPA, NDF. I am exorcising you. Your head is already cut off. Yes. Wala na kayong lakas pa. Kaya kayong mga nasapian ni Joe Masison ng masamang espiritu ng komunismo ng CPP, NPA, NDF, sumuko na po kayo. Kasi pinakita ng Diyos sa akin, si Joe Masison nasa impyerno na. Nasa impyerno at lahat ng sumusunod sa kanya. Maniwala kayo sa sinasabi ko sa inyo. Hindi ko kaya yun, no? Hindi ko rin no? Pero meron talagang, may tinatawag na ESP, no? Extrasensory Perception. Mga utol, yung tinatawag nating sixth sense, no? Merong mga clairvoyance, kagaya nga niya, ni, hindi ko sinasabing totoo, kung meron nga siyang clairvoyance, yung ability to see future events, yung mangyayari pa lang. Clairvoyance ang tawag doon. Mga utol, isa yon sa mga extra sensory perception na debatable pa rin hanggang ngayon sa science. Okay, pag-usapang agham. Ngunit, hindi natin maiiwasan kahit nung unang panahon pa man, may mga seer, di ba? May mga oracle. Nung unang panahon pa, as early as the earth, no? May mga ganong tao. Kahit sa mga palabas, kahit sa mga history, may mga ganong tao. Isa na lang si Nostradamus. Ngayon ang tanong, nasa inyo na yon kung kayo'y maniniwala sa mga propesiya ng mga nasabing tao. Yun lang yun, mga utol. Diba? So kung nakikita niya, pinakita talaga kay Pastor Kibuloy na ganun, ano magagawa natin? Diba? Yun lang yun Bakit marami naniniwala o marami nagkakatotoo sa mga sinabi ni Nostradamus kung hindi siya totoo? Di ba? Hindi naman masama ring maniwala kasi ang tao talaga tayo ay natatakot sa mga bagay na hindi natin lubusang naiintindihan. Kadalasan. Lalo pag hindi out of ordinary. Okay? So ito'y questionable palagi. Lalong-lalo na pag-uusapan ay agham. Pero hindi, masasabi ko lang, hindi lahat ng bagay ay kaya pang ipaliwanag ng agham o ng science. At alam kong alam nyo rin yan. So nasa inyo yan kung maniniwala kayo sa mga propesiyang ito o sa sinasabi ni Pastor Kibuloy na nakita niya nang nasa impyerno. Okay mga utol? Malinaw na malinaw yan Tuloy na natin ito. Nasa impyerno na siya. Kaya sinabi ko, di ba isang araw sinabi ko, si Joe Masison, hindi na magtatagal sa lupa yan. Darating ng panahon ng kanyang katapusan. At lahat ng dugo na pinatay nasa kanyang kamay. Kawawang taong yan Kawawa rin May ambition kasi si Lucifer, ganun din Anghel ng Diyos yun, matalino yun Di ba ito sinasanto dino Diyos? Kasi daw matalino. Si Lucifer. Pero anong nakasira sa kanya? Ambisyon. Power. Gusto niya siyang makapangyarihan at maging Diyos natin sa Pilipinas. Anong nakasira kay Lucifer? Gusto rin niya maging Diyos. Umupo rin siya sa kataas-taasan at pagkatapos siyang sasantuhin nating lahat. Pati si Jesus Christ nga, sinabihin niya, di ba? Pagkaloob ko lahat tayo, pero may kondisyon. Sambahin mo ako. Ito, sinasamba. Di ba sinabi ni Caramon? Sabi ni Danny Cordero, Diyos ang utos ng Diyos. Paano ko makakatanggi sa utos ng Diyos? Ayan mga kaibigan. Ito'y predicate ko sa premise ko na
ito'y isang spiritual battle na hindi lang magagapi ng physical. Pero nagpapasalamat tayo with a divine intervention na nagpadala siya ng hinirang at nagpadala siya ng ministering katulad natin. Okay, titigil na muna natin dito mga utol. Gusto ko malaman ang inyong komento hinggil sa mga pahayag na ito o inyong mga napanood o nasaksihan. Ito'y way before, no? Ito'y September 29, 2022 at yung iba'y dated before pumanaw si Joma Season. Totoo nga ba o hindi? Pa-comment na lang. Naniniwala ba kayo sa propesiya o na nakita ni Pastor Kibuloy? Pa-comment na lang ang inyong mga opinion. Pag-usapan natin yan. Mga utol, hanggang doon lang muna. Huwag niyo kakalimutan mag-like and mag-subscribe. Hanggang doon lang muna. Muli ako si Target Achilles. Nagpapasalamat ako sa SMNI News, kay Pastor Kibuloy. Maraming salamat po at sa inyong lahat. At ang mga aso ko'y nag-iingay na. Kayo mag-iingat mga utol. Keep safe mga utol. God bless at saludo po ako sa inyong lahat. Maraming salamat po.